will sing of the goodness, kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Once again, good morning po sa lahat. Good morning. The message, ang mensahe na ating pakinggan at bigyang pansin ngayong umaga sa salita ng Diyos, ang title ng ating message, God's Goodness, ang kabutihan ng Diyos and the suffering of the humankind, at ang paghihirap, kapighatian na pinagdaanan ng mga tao. God, the goodness of God and the suffering of the humankind. Ito yung inawit natin kanina. I will sing of the goodness of God. God is good all the time. Amen? Kahit may suffering, paghihirap, pagdurusa, kahirapan sa buhay. If you have your Bible with you can open your Bible with me in Romans chapter 8, verse 29 to 30. At ito ang ating pangungunang scripture, although marami akong babanggitin na karugtong at kakonek nito na scripture passage, na ito ang ating pag-usapan, the goodness of God and the suffering of the humankind. Roma chapter 8, verse 29 to 30. I will read from the New International Version sa aking Bible. Roma 8:29 to 30. Ito ang salita at nasabi dito sa verse 29 to 30, Romans chapter 8. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Sa kanila na ang Diyos kilala at alam niya sila ay Kaniyang ipredestin. Tingnan natin yan mamaya, ano yan? Upang magiging maisabay, conform, mapag-isa in the image sa larawan ng sa larawan ng anak, na siya ang panganay sa lahat ng mga kapatiran diyan sa pamilya ng Panginoong Diyos. Sila ay predestined, tinawag ng Diyos, tinawag upang maging pinawalang sala, justified, at for glorification. So ito yung unang scripture passage na magdadala sa atin tungkol sa pag-aaral about the goodness of God and the suffering of humankind. Pag ito ng pag-usapan about the goodness of God, ang kabutihan ng Diyos, hindi malayong maitanong, kung may mabuting Diyos, bakit hindi mabuti ang aking pinagdaanan? Kung may mabuting Diyos at mapagmahal, bakit nandyan ang kahirapan nangyayari sa mundo? Ito ang mga tanong na sa pag-aaral namin ay napakatagal na tanong. We call it very ancient question. Napakatagal na ito ang mga tanong ng mga tao mula nung unang mga panahon pa. At dahil dito, marami ding mga tao nag-aaral tungkol sa mga bagay na ito upang maiwas ang sarili at makatulong sa iba na maiwasan ang kahirapan at pagdurusa na nangyayari sa mundo. Pag sinabi na ang Diyos ay mabuti, marahil sa atin, ganun din ang mga tanong. Sa akin bilang isang guro tungkol sa Biblia at Teolohiya, palagi itong may tatanong, if there's a good God, a loving God na nagmamahal at mabuti ang ginagawa, bakit masama ang mga pangyayari sa mundo? Very common question, especially sa kanila or sa iyo o sa atin na dumadaan sa kahirapan. Dumadaan sa kapighatian
at mga sakit at sama ng loob. Itong ating pag-studio ngayon sa salita ng Diyos, at pagsaliksik, itong goodness of God and the suffering of humans, and not only human, but the entire world, ito ay dadaan sa pag-aaral sa religion, pag-aaral sa filosofiya, teolohiya, pero ang pinal at ang final natin na titingnan talaga na nagsasabi tungkol sa mga bagay na ito, the goodness of God and the suffering of the humankind, ay mismong sinabi na ito at naisulat na sa Biblia. Marahil, marami lang kasi hindi talaga at hindi alam at nagbabasa at nag-study sa Bible. It is of great importance, napakalaking importante na malalaman natin ito at i-revisit natin, bisitahin natin muli ang salita ng Diyos about sa mga bagay na ito, about the goodness of God and the suffering of the humankind. At ang salita ng Diyos, the Scripture, na magkaroon tayo ng kamalayan, na may malay tayo na sinabi na pala ito, at nangyayari ito, realidad ito, at maintindihan natin at maunawaan natin why sufferings ay dumating at paano ito ngayon makita dyan sa kalooban at kabutihan or the goodness of God. So please take note, Romans chapter 8, verse 29 to 30 na binasa ko kanina, itong scripture passage na ito ay nasa New Testament. The Apostle Paul or Saint Paul na kilala natin, siya ang nagsulat nito, ngunit ito ay mayroong Old Testament na kaugnayan. Ibig sabihin, mula pa mismo sa Genesis, the first book of the Bible, hanggang sa book of Revelation, sinasabi na ito, pinakita na ito sa atin dito, na itong kabutihan ng Diyos ay nandito sa atin kahit pa naman merong pagdurusa at paghihirap na dinaanan ang tao sa buhay. Number 1, pag-usapan natin about the goodness of God. God is good. Ayun, mahinata. God is good. All the time. God is good, sure. Ano ito? The goodness of God in the Bible, sa buong Bible from Genesis to Revelation, dinaan ito sa aming pag-aaral sa tinawag namin na systematic theology. Ito ang mga magkarugtong na mga verses from Genesis up to the book of Revelation, at sa pagbasa nito dyan mismo sa pag-aaral tungkol sa Diyos upang maintindihan natin, ito ay nailagay sa tinawag na katangian ng Diyos or the attribute of God. So pwede mo bang sabihin, katangian ng Diyos? Now, itong katangian ng Diyos or the attribute of God ay magkakarugtong itong lahat na ito. Base sa Biblia, from Old to the New Testament, na ito ang revelasyon, pinapakita ng Diyos kung ano siya para sa atin. Now, itong goodness of God or ang kabutihan ng Diyos, ito ang katangian ng Diyos. Tandaan mo ito, okay? Tandaan mo ito. Ito ang katangian ng Diyos sa kanyang pakikipagrelasyon or ugnayan sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, kasama ang tao, ikaw at ako. So kung ang pag-uusapan na ang Diyos ay nakipag-ugnayan, nakipag-connect sa iyo, nakipagrelasyon sa atin, or dumating sa atin ang Diyos, ito ay nandito sa katangian ng Diyos, God is good. So, tandaan mo yan, okay? Kasi, nung nakipag-connect ang Diyos sa tao, tawag namin dito ay relationship with God and human being, ito ay punong-puno ng moral perfection. Ano yung moral perfection? Nakipagrelasyon, nakipag-ugnayan ng Diyos sa tao, nakipag-connect ang Diyos sa tao sa kabila ng mga kasalanan na gawa ng tao
Pero ang Diyos sa kipag-ugnayan sa atin, puno-puno ng integridad, perpekto na dangal, at ang buhay ay walang bahid na kasamaan at maling motibo. Kaya tinawag na goodness of God. Paano niya ito pinakita? Okay, here are the displays. Ang pag-display, pinakita ng Diyos, ito sa bawat isa sa atin, ang kanyang mabuting gawa. Nung siya umabot at nadama natin ang kanyang pag-ibig, dumating ito sa atin at nasabi at nakikita natin, ang Diyos ay napakabuti. First of all, una dito, sa the goodness of God, ating alamin, titingnan natin, let us be aware at magkaroon tayo ng kamalayan na ang Diyos talaga, siya ang unang gumawa ng pamaraanan upang makipag-ugnay sa tao. Isa ito sa discussion namin sa nakaraang linggo na nag-uusap tayo tungkol sa pagsamba or worship. Ang kahulugan ng worship, bakit ito ay nire-require at sinasabi ng Diyos para sa tao na gagawin para sa Diyos, ay ito nakipag-ugnay dito ang Diyos sa atin. Ang kanyang ugnayan sa atin mula sa Kanya, and we call it initiative of God, ito ay pure, dalisay at tunay, at puno ng katuwiran or matuwid. Kaya na-connecta dito yung holiness of God, kabanalan ng Panginoon, napaka-righteous or napakalinis, and totally free. Wala talagang bahid ng kasamaan, kadiliman, pure, dalisay, tunay na nakipag-ugnayan sa atin. Kaya nasabi sa Bible din that God loves us and cares so much of us. Mahal ng Diyos ang mundo, mahal niya ikaw at ako, mahal niya lahat ang kanyang nilikha, at meron siyang malasakit sa lahat na ito. Sa English, tinawag natin na benevolence. Pwede mong sabihin, because in benevolence. Ito ay pag-ibig na nakita natin at natanggap natin mula sa Diyos na puro dalisay. At dahil dito sa benevolence or God's love and He cares for us, ang kanyang paperme or palaging tinitingnan ay ang ating tinawag na highest good. Palaging tinitingnan at binibigay ng Diyos ang napakataas na pabor para sa iyo, para sa akin. Binibigay niya kung ano itong nakakapabor sa iyo at sa akin. Everything na ginawa ng Diyos mula sa kanyang puso, sa kanyang pag-ibig, puro pabor para sa Diyos, para sa tao. Kaya tinawag na natin ito kagandahang loob ng Diyos para sa tao. It is about God's grace, love, mercy, and compassion. Kaya nga magkakarugtong ito. Kaya yung nadama ng tao ito, natanggap, walang masabi kung hindi God is good. Amen? So ito ang isang attribute, katangian ng Diyos na natanggap natin. At ito ang ating nasabi, God, ang Panginoon talaga ay napakabuti. Pangalawa, punta tayo sa Old Testament upang i-illustrate ito. Ano yung illustrate? Ipapakita. Alam mo ba na pinakita ito ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kagandahang loob, at naramdaman na mabuti ang Diyos nung nilikha niya ang lahat
when He created all things in the heavens and in the earth. That is in Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. Noong nilikha ng Diyos ang lahat in the heavens and earth, it was all a manifestation or pagpakita ng Diyos na mararamdaman ng tao na ang Diyos ay napakabuti, na nagmumula ito sa Kanyang napakalawak na pag-ibig. May nagtanong, baka ito rin ang tanong, bakit pa kasi kailangan ng Diyos lumikha? Ito yung kakaibang tanong na natanggap ko. Sir, bakit pa ba kailangan ng Diyos lumikha? Bakit lumikha pa siya ng heaven and earth na tinlikha pa tayo upang lang tayo maghihirap? Makinig, ang sagot. Isa lang din ang sagot. Ang Diyos, nilikha niya ang lahat in Genesis chapter 1 and chapter 2 dahil sa kanyang pag-ibig na ninanais niya na marami ang magkaroon ng bahagi ng pag-ibig na ito upang mararamdaman, will experience God's love. At itong mga nilikha ng Diyos lahat ay sila ay magiging dakila sa darating na panahon, because that is the main purpose of God, why He created even human being, to the glorification ng tao. Ano yung glorification? Maging dakila ang lahat ng nilikha ng Diyos at ang tao maging dakila at magiging mangulo sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ninanais ng Diyos na mabahagi ang kanyang pagmamahal at nararamdaman ng nilikha ang kabutihan ng Diyos. Now, tingnan natin i-observe natin yung paglikha ng Diyos. Day 1. Alam mo ba anong nilikha ng Diyos sa day 1? And you can read Genesis chapter 1 and chapter 2. Day 1, nilikha ng Diyos sa unang araw ang ilaw or ang liwanag. At hiniwalay niya ang ilaw, ang liwanag sa darkness or madilim. Kaya meron ng tinawag na araw at gabi. Yun yung day 1. Day 2. Ano ang day 2? Day 2, pangarawang araw, in Genesis chapter 1, God gathered. Pinag-isa niya ang lahat ng mga tubig sa kabilang banda at pinag-isa niya upang makikita ang lupa. Kaya lumabas ang lupa. And so, nagkaroon ngayon ng division sa mundo na mayroong tubig at mayroong lupa, mayroong mga bagay na nandyan sa tubig at mayroon sa lupa. Day 2. Day 3. Day 3, ang Diyos naman, baliktad data. Day 2 is, He created the sky, yung ulap, kalangitan, and everything na nandoon, and He divided the waters from below. Day 3, yun yung hiniwalay niya ang lupa at ang tubig. Day 4. Day 4, nilikha ng Diyos ang araw, ang buwan, at ang mga bituin, at ang mga lahat nandoon sa kataas-taasan in the heavens, upang magbibigay at magdudulot ng ilaw din dito sa mundo na ito, at nagkaroon ito ng interconnection mula sa taas at dito sa ibabaw ng mundo. At sa lahat nagkaroon na ngayon ng tinawag natin na seasons or mga panahon or panahon ng tagulan, tag-init, sa ibang lugar may snow, or sa iba pa at araw-araw ito ang mga pangyayari, seasons. Day 5. Day 5, God made everything na mga living creatures. Ito ngayon sa day 5, nilagay at ginawa ng Diyos ang mga nilalang na nandoon sa dagat at nandoon sa kalangitan, dito in the air, itong mga ibon,
at ang mga lahat na lumilipad-lipad dyan mula sa pinakamaliit at hindi nakikita at sa makikita, lahat ito nilikha ng Diyos. Day 6. Day 6, nilikha ng Diyos ang mga sari-saring hayop na nandito sa lupa, and then He created tao, human beings. Kaya si Adam and Eve ang nalagay na mga tao una na isulat dito. And then day 7, natapos ang paglikha ng Diyos, siya'y huminto, tinawag na rest, nag-pause muna, at sa Genesis chapter 1, verse 31, anong sabi ng Diyos? After nakita niya lahat ito, God saw all that He had made. From day 1 up to day 6, nakita niya at sabi, it was very good. Itong pagsabi, it was very good, ibig sabihin, namangha din at nasayahan ng Diyos at dito niya dinisplay, pinakita ang kanyang kabutihan sa mga mabuting nangyari at nagawa. The goodness of God has been displayed, expressed in everything, in all that He created in the heavens and in the earth. The goodness of God is to be experienced by all of this creation. Kaya nilikha niya ito upang mararamdaman, madama ng lahat ang pag-ibig at dumating at dumapo na ito sa lahat ng nilikha. Ito ay ang kabutihan ng Diyos. Kaya hindi ko makalimutan itong himno na ito. Sinulat pa ito noong 1700s. Tagal na. Ano na ngayon? 2026. Ito 1700s pa. Sinulat ni Isaac Watts, sabi niya, I sing the mighty power of God. Aawitin ko ang napakalaki na kapangyarihan ng Diyos na nilikha. He made the mountains rise. Ginawa niya ang kabundukan at ito ay umaangat, lumalago, spreading the flowing seas abroad, build the lofty skies. I will sing the wisdom that He ordained. And the sun who ruled the day, and the moon shines full in His command, and all the stars obey Him. And then sa verse 2 ng hymno na yun, sabi niya, I will sing of the goodness of the Lord. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Dahil dito sa kabutihan ng Diyos, the earth is filled of food. Ang mundo ay punong-puno ng pagkain. Take note, ang pagkain na ito hindi lang para sa tao, kung hindi pagkain sa lahat ng nilikha ng Diyos. He formed the creature with His word, and then He pronounced them good. Nilikha niya itong lahat, and all the creatures and everything here, and then He pronounced them napakaganda, dahil ito ay reflection mula sa Kanya, at upang mararamdaman ng lahat that God is good. And then the verse said, Lord, how Your wonders are displayed wherever I turn my eyes. Kahit saan ako titingin, nakikita ko at dyan sa maliliit na bagay na yan, napakabuti mo talaga. You displayed Your goodness. Kaya napakabuti mo sa lahat ng bagay at napakabuti mo sa kahit anong panahon and seasons of life. And then verse 3 sabi niya, there's not a plant or flower below, but makes Your glorious known. Walang kahit ano pang mga halaman dyan na tatanim o mga iba't ibang bulaklak na makikita mo, kahit damo yan at nasasabi mo, pero ito para silang lahat nagsasabi din sa kabutihan ng Diyos. Ang tao ba nagsasabi mabuti ang Diyos?
Ikaw, nagsasabi ka ba, mabuti ang Diyos? Amen. And then, the last portion of the third verse of the hymn is ever in your care, and everywhere that we can be, you, God, you are present there. Everywhere, everything, kahit anong bagay yan dito sa mundo, inaalagaan, iniingatan ng Diyos, kasama ang tao doon, everywhere that can be, ikaw ay nandyan, naririto, kasama ko, kasama namin. Yan ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ngayon, pag-usapan natin ang kahirapan at paghihirap. Naramdaman ang paghihirap at ito ang mga complaint, reklamo ng bawat isa sa atin. Makinig, ito ang kahirapan. Kung ang Genesis chapter 1 at chapter 2, nung nilikha ng Diyos ang lahat, dito na yon nakikita, na i-display, nararamdaman at natanggap ng lahat ng nilikha ng Diyos, kasama ang tao dito, at nasabi, God is good. Genesis chapter 1, chapter 2. Genesis chapter 3, ito ang naisulat na dahilan bakit dumating ang kahirapan at lahat ng kapighatian at problema na napakadami sa tao dito sa mundo. Genesis chapter 3, ito ang nag-record at naitatak na dapat nating alamin na dito nangyari ang kasalanan na desisyon na ginawa ng tao doon sa Garden of Eden, ang pagsuway at hindi pagsunod sa kagustuhan, kalooban, sa utos ng Diyos. Ang resulta ng kasalanan na yon, ang resulta ng disobedience na yon, babasahin natin in Genesis chapter 3, verse 16 hanggang sa katapusan. Ito ang sinabi. Una, sa babae, sinabi niya ito. Verse 16, you can open your Bible and you can follow. Huwag lang makinig. Tingnan nyo rin talaga. I-search nyo rin. Or kaya mamaya, pag-uwi nyo sa bahay. Genesis 3:16, ito ang sabi ng Panginoon Diyos na may likha, na pinakita niya ang kanyang pag-ibig at naramdaman ng tao at lahat ng nilikha ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Pero ang kasalanan, ito ang nagawa. Ito na ngayon ang resulta. Sabi niya sa babae, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Sabi niya sa babae, mula ngayon, sa iyong pagdadalang tao, ito ay napakahirap na at punong-puno ng sakit. At sa iyong paglabor, pagpapanganak na ngayon, ito ay napakasakit. Buwis buhay na ito sa iyong pagpanganak sa maraming mga anak. Ibig sabihin pala, before nagkasala ang tao, nung nagawa ng Diyos na kinasal si Adam and Eve, nagkaroon na ng anak. Nanganak na si Eve. May anak na si Adam and Eve. At nung nagkasala na siya, ito pa ang panahon na siya ay manganak, ang babae, na maging masakit na, buwis buhay na. At pangalawa, sabi ng Diyos sa babae, mula ngayon, ang kagustuhan mo ay nandun na sa iyong asawang lalaki, at ang iyong asawang lalaki ngayon will have the authority over you, will rule over you. Pangalawa, para sa lalaki, to the man, at sa lahat na nandito. Genesis chapter 3, verse 17 to 19. Ito ang kasunod. Babasahin mo yan. Sabi ng Diyos kay Adan, Adam, he said, dahil nakinig ka sa iyong asawa
at kinain mo itong prutas na ito na sabi ko hindi. As I commanded you, sa iyo ko binigay itong responsibilidad na ito, na huwag kakainin nito. Sabi dito, klarong pagkasabi, cursed is the ground because of you. Sinumpa ang lupa dahil sa iyo. Ito ang panahon na ang tao, this is the human's representation of the earth, the land, and the worldwide distractions. Ito ang representasyon. Ito na ngayon ang naideklara na ang sumpa, ang curse ay tumama sa lupa dahil sa kagagawan ng tao. At dito nasira ang lupa, nasira ang mundo, nasira ang lahat ng nilikha na mabuti ng Diyos. Kaya nagkaroon na ng mga kalamidad, nagkaroon na ng mga bagay na ayaw natin mangyayari at ito ay nagiging tayo ang biktima at nahihirapan sa buhay. Ang kasunod sa verse, sabi din dito sa verses na ito, verse 17 pa rin. Through painful toil, you will eat from it all the days of your life. Sabi niya, dahil niyan, ikaw ngayon magtatrabaho ng mas mahirap, toil. Ikaw na ngayon maghirap talaga sa trabaho at ang trabaho ay mabigat at magiging mahirap para sa iyo. Pero kailangan mong gawin, magtrabaho ka upang makakain kayo sa buong buhay nyo. Ito ang representasyon at nagsasabi bakit napakahirap magtrabaho. At kung magtrabaho na, nandyan ang sari-saring kahirapan at problema at dyan ang makikita kahit anong field of work. Kailangan natin mag-survive, kailangan natin kumita, kailangan natin mayroong kompetisyon at nandyan ang mga naninira at competitor sa lahat na yan. Dahil kasama ito ngayon. This is now about economy. This is now about the fighting over competition. And this is also about the fighting over ownership. Kaya nag-aaway na kasi akin to, hindi akin yan. Sa'yo ito, hindi akin yan. At marami ng ganyan. At nag-result na ito na magkaroon dapat tayo ng savings. Pero mawala at ninakaw pa rin ng iba. Ay ang iba nag-hoard at nagiging sakim. Kaya pagkain at kayamanan ang nandyan. Pero sabi dito, kailangan dumaan tayo sa hirap na ganyan upang tayo mag-survive at makakain. Bakit? Because of the curse that hit the ground dahil sa kagagawa na desisyon ng tao. Verse 18. Pinalala pa dito sa verse 18, dahil sa kayo, sa kasalanan na gawa mo, curse is the ground dahil sa iyo. Verse 18 sinabi, ang lahat ng tanim at lahat ng mga bagay na magiging pagkain ng tao, meron ng mga tinik at mga nakakasira sa lahat at sa katawan ng tao. Ibig sabihin, ito ang nagre-representa na lahat ng kinakain natin mula nung panahon na yon, kahit anong gusto mong kainin, puro ka lang prutas, puro ka lang gulay, puro ka lang karne, o ano pa dyan mga bagay na yan, lahat ngayon may kasama ng nakakasira sa katawan. Lahat na ngayon na yung ginagawa, may mga kontrabida na sa buhay mo. Lahat ng ating ginagawa, ito ay nakakasira na sa atin, nakakasira sa iba. Kahit pa naman sabihin natin, gagawin ko ito kasi mabuti ito, hindi mo alam sa likod niyan, merong nakakasira. Lahat ng pagkain, lahat ng ginagawa, nagdudulot na ngayon ng sakit sa katawan. Verse 19, sabi niya, by the sweat of your brow. Pinawisan din ako ngayon, ha? Sa pawis ngayon na dumadaloy sa iyo dito, ika'y makakain. Ito nagre-representa
na very stressful na ang buhay ng tao. Punong-puno na sa toxic na mga bagay. Ito mangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, hanggang ika'y babalik, sinabi yan dito sa verse 19, hanggang ika'y babalik sa lupa dahil galing ka sa alikabok, ika'y babalik sa alikabok. Life is now very toxic, very stressful, that everyone and everything, lahat ng nilikha, kasama ang tao ngayon, meron ng hantungan, meron ng katapusan, at nangyari na nga na meron ng kamatayang physical at ang kamatayan din sa spiritual diyan sa relasyon sa Diyos. Kapatid, ito ang kahirapan. Dito nag-umpisa dahil sa pagsuway ng tao sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. And there's the end of everything. And every life, there is an end. Physical death as well as spiritual death. Ito ang ating naharap araw-araw. Tandaan mo, mula nung isinilang na tayo hanggang tayo'y mamamatay. Paano yan ngayon? Ngunit, pakinggan mo ito. God in His love, ang Diyos sa Kanyang pag-ibig, He is unstoppable. Pwede mo ba sabihin, unstoppable? Ang hina naman. Unstoppable. Ano yung unstoppable? Hindi mapigilan. Anong hindi mapigilan? Dahil ang Diyos, kilala natin that He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Actually, when we say Alpha and Omega, beginning and the end, ito ang idea na siya ang nag-umpisa at ang end ng end na yan ay konektado sa end at umpisa pa rin, meaning God is everlasting. Walang pigil. Without end. He is eternity from eternity. Dahil siya ay Diyos, holy, almighty. He is all sufficient. He is all God, kaya tinawag sa Almighty. And so the idea ngayon, the goodness of God, are you ready to this? Ang kabutihan ng Diyos, the goodness of God also never stops. Ang kabutihan ng Diyos sa iyo at sa akin, hindi nag-disconnect. Hindi nawala ang signal kahit pa naman malakas ang bagyo. Kahit pa naman nagawa ng tao ang kasalanan, ang katangian ng Diyos, hindi pa rin yan mapigilan. Even sin, even the work of Satan cannot stop the goodness of God. Even all this result ng ating kagawan ng kasalanan, lahat ng paghihirap, lahat ng anong klaseng paghihirap, hindi yan makapahinto sa kabutihan ng Diyos. Ayaw niyo maniwala? Binasa na natin kanina ang Romans chapter 8, verse 29 to 30. Ito ang mensahe ngayon. At dapat ito ang matatandaan natin when we think about the goodness of God and our sufferings. Romans chapter 8, verse 29 to 30. A very powerful word of God, makapangyarihan na hindi alam ng karamihan dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Romans 8, 29 to 30. Basahin mo ulit. Ang Diyos, inalam na niya, He also predestined and conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Ang salita dito ay predestination. Pwede mo manggitin, predestination. Predestined ang sinabi dyan. Nung tiningnan ko ito sa Tagalog, sa
translate nila sa Tagalog, hindi na, iba na ang kahulugan. May ibang meaning na. Meron ng interpretasyon. So, lost in translation. Kaya pinili ko na gamitin pa nitong salita na ito upang ma-explain ito. Predestination. Ano itong predestination? Pakinggan mo. Ito'y bahagi pa rin sa pag-aaral sa loob ng kabutihan ng Diyos sa buong Biblia. This is what we call biblical theology as written by Saint Paul. Ito ang katuruan sa Biblia na nagsasabi sa katotohanan na ang Diyos, makinig, na ang Diyos nagkaroon na siya ng decree. Ano yung decree? Parang presidential decree. Pero higit pa dyan ang decree ng Panginoon. Nagkaroon na siya ng decision or nagkaroon na siya ng panustos. Mayroon na siyang nilaan. Ang tawag natin sa English, provision. Meron na siyang decree, meron na siyang nilaan, meron na siyang panustos, at dito ito sa kabutihan ng Diyos, bago pa man niya nilikha ang langit at lupa. Narinig mo yun? Meron ng provision, meron ng ginawa ang Diyos. Bago niya nilikha itong binasa natin in Genesis chapter 1 and chapter 2, at bago pa nangyari itong chapter 3, itong lahat tumutukoy at nagpapakita sa atin na ang kabutihan ng Diyos, wala pa tayo at wala pang lahat na itong bagay na ito, meron na siyang ginawa, meron na siyang decree, at meron na siyang provision. Alam mo ba yun? Before pa tayo pinanganak at before pa tayo nilikha, bago ka pa nakagawa ng kasalanan, meron ng provision na ginawa ang Diyos. Ito ang predestination. God knows all things, and before all things appears. Ito ang tinawag natin omniscience. Ano yung omniscience? Alam ng Diyos ang lahat. At ang kaalaman ng Diyos higit pa sa lahat. Kaya tinawag siya everlasting God, Alpha and Omega. He knows everything, and so there's the provision that everything will be in conformity. Lahat ng ginawa ng Diyos, bago pa niya nilikha ang langit at lupa, meron na siyang nilikha, meron na siyang provision na magkakaayon ito sa imahe at larawan sa anak. Sino itong anak? Ito yung anak na nasa Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. Itong anak na ito ang sinabi in the New Testament na siya ang salita. Yung ginawa ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng salita. When God created all things, He created not by effort, but only words. At ang word, ang salita na ito, ay ito ang kanyang anak, the second person in the Trinity, the Son. At itong lahat ng nilikha ay naaayon sa kanyang larawan, in His image. Kaya lahat ng bagay nung nilikha ay naaayon sa anak. The Son, He is the Son in the Trinity. The firstborn, ang panganay sa lahat ng mga magkakapatid. Ibig sabihin, sa lahat ng sumusunod at naniniwala sa Diyos, siya ang panganay at tayo nagiging anak ng Diyos. Isa lang ang anak ng Diyos. That is the Son in the Trinity. In the New Testament of Jesus Christ, in John, the Gospel of John. In Ephesians chapter 1, verse 4 to 5, and verse 11, predestination din ang sinabi dito, at in-explain pa todo ang predestination. Ano ito? Verse 4, Ephesians chapter 1. For He, God, chose us. Sino itong us? Tayo. Naniniwala at tinanggap si Jesus Christ. Pinili ka na ng Diyos, meron na siyang plano nung una pa, wala pa tayo, hindi pa tayo nakagawa ng anong mga bagay. Pinili na niya before the creation of the world na tayo ay magiging banal,
maihiwalay sa karamihan mula sa kasalanan at pinawalang sala sa kanyang harap at tayo dyan sa kanyang pag-ibig. Verse 5, He predestined us. Narinig mo yun? Another word, predestined pa rin na nagsasabi. Predestined, ibig sabihin, mula pa noong unang panahon, wala pa nilikha ang heaven and earth. Hindi pa tayo sinilang, wala pang tao, wala pa lahat. Nandun na ang plan, nandun na ang decree ng Panginoon na sino man ang mananalig at maniniwala in the Son, Jesus Christ, sila ay magiging adopted na anak ng Diyos. Plano na yun ng Diyos at nandun na. That is in accordance to His pleasure and will. Verse 11, Ephesians chapter 1. Diyan sa Kanya, pinili niya tayo. Having been predestined. Predestined, ito ang tinukoy bago pa nilikha ang lahat. Ito na ang nilikha ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At ito naaayon sa kalooban ng Diyos. God's plan before the creation of the world, the decree, the provision we call predestination, that everyone through Jesus Christ, the only Son of God, because of Jesus, the only Son of God, tayo ay naging adopted, naging anak ng Diyos. Ito palang pagiging anak ng Diyos natin, ang adopted, ito ay larawan na nilikha, ni-decree ng Panginoong Diyos bago pa naman nilikha niya ang langit at lupa at bago pa nagkasala ang tao sa Diyos. Kapatid, ito ang larawan, pinakita ang kabutihan ng Diyos. Amen? God's goodness, makinig, God's goodness override and envelopes all human suffering. Tagalog natin yan. Ang kabutihan ng Diyos ay mayroong kontrol at pinasok dito parang envelope. Binalot niya ang ating kahirapan sa kanyang kabutihan. Isipin mo ngayon, kapatid, kahit anong nagawa nating kasalanan, kahit anong nagawa mong kamalian, kahit anong paghihirap mo, anong kapigatian meron ka, ang kabutihan ng Diyos ay nag-cover sa iyo, nilagay kanya sa loob ng kanyang kabutihan. Amen? Therefore, sa pagtapos, ngayon, aware na tayo, alam na natin, at conscious na tayo, may malay na tayo. Ano yung goodness of God? Ano yung suffering of the people of the world? The goodness of God, ito ang katangian ng Diyos, the attributes of God. Special talaga ito, yung nakipag-ugnayan siya sa tao. At nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos at natanggap natin, nakita natin ang kabutihan, kagandahang loob ng ating Diyos. Display ito, na-display niya ito sa lahat ng kanyang nilikha. Tingnan mo mga halaman. Tingnan mo, yung katabi mo, tao, nilikha ng Diyos yan. Tingnan mo. Lahat na nandyan, lahat na nandito, lahat na makikita mo sa labas, ito ang nagdi-display, pinapakita na ang Diyos ay napakabuti. Hindi lang yan. Kung hindi, lahat ng itong mga bagay na ito, mga buhay ito, mga living yan . Yung mga sari-saring hayop at sari-saring lumilipad at sari-saring mga nandyan sa ilalim ng tubig at sa ilalim ng lupa, lahat yan na mayroong mga buhay, pinapakain yan ng Panginoon.
Kaya binibigay niya kung anong nararapat para sa iyo, binibigay niya ang para nararapat para sa Kanya, binibigay ng Diyos ang kung anong nararapat sa mga bagay na ito. Okay? And that is the goodness. God's goodness. The goodness of God is unstoppable. Sabihin mo nga, ang kagandahang loob, ang kabutihan ng Diyos ay hindi huminto. Kahit pa naman sa anong kahirapan. Amen. At sa pagtapos, huwag kalimutan ito. Romans 8:29-30. Sinabi din dito sa atin. Romans 8. And we know that the whole creation has been groaning as in the pains. Lahat daw nilikha ng Diyos ay talagang dumadaing sa hirap. Lahat. Kasama ikaw. Sino ba sa atin di dumadaing sa hirap? Wala, no? Lahat tayo dumadaing. Lahat talaga. Pero sa Romans chapter 8:22-27, nagsasabi sa atin, huwag mong kalimutan, nandyan ang banal na Espiritu, kasama mong dumadaing. Verse 26-27, in the same way, sabi din dito, ang banal na Espiritu tumutulong sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong dumalangin, hindi tayo marunong mag-pray, pero nandyan ang Holy Spirit kasama natin. Amen? Ito ang kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi pa niya nilikha ang lahat, meron na siyang hinanda. Provision. Kaya ngayon, kahit tayong may kasalanan, may mga pangyayari at naghihirap dahil sa resulta ng kasalanan, ang kagandahang loob, ang kabutihan ng Diyos, nandyan pa rin para sa iyo. At dito sa panghuli, nandyan ang banal na Espiritu sa Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. Kompleto, ano? Father, siyang may likha sa lahat. Before time, before He created, nandyan, may ginawa na siya, kabutihan. Pinakita niya ito na ayon sa anak, si Jesus Christ. Ngayon, ang Holy Spirit, kasama natin, karamay natin, sa kahit anong hirap. God is good. God is good. And all the time. Everything, God is good. God is good in everything. Kahit sa kahirapan mo, may mabuting ginagawa ang Diyos para sa iyo. Amen? He can turn the suffering, the bad things into good because God is good. Let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, kami lumalapit at nagpapasalamat sa inyo. Sa iyong salita, nagpaalala, nagbibigay sa amin kaalaman ngayon about your being God who is so good. Ngayon, naintindihan namin na ang kabutihan mo pala, Panginoon, nagmula pa, bago pa nalikha ang lahat. At ang kabutihan mo, naaayon sa imahe, in the image of the Son, Jesus Christ. Kaya kahit pa naman nagkasala at meron kaming nagawang failures, and we are suffering at naghihirap, at kami ay mayroon dito sa kapighatian, thank you na ang iyong pag-ibig, nadama namin ang kabutihan mo. Salamat po na ang banal na Espiritu, the third person in the Trinity, na nanalangin para sa amin. We praise you, O Lord. We honor you, for you are good all the time, and in everything, you are good.
Holy Spirit, remind us always of these words, lalo na sa panahon na kami ay nahihirapan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.